Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang taong ding yon, ikalimang buwan ng ika-4 na taon ng paghahari ni Zedekias sa Huda, si Jeremias ay kinausap sa templo ni Ananias, anak ni Propeta Azur ng Gibeon. Sa harap ng mga pari at ng mga tao, sinabi ni Ananias, "Ito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari ng Babilonya. Sa loob ng 2 taon ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nebukadnesar at dinala sa Babilonya. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, ang anak ni Haring Jehoiakim ng Huda, at ang lahat ng mga taga-Huda na dinalang bihag sa Babilonya. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng hari ng Babilonya." Nagsalita naman si Propeta Jeremias kay Propeta Hananias sa harap ng mga pari at sa lahat ng mga taong naroon sa patio ng templo. "Amen, ganyan nga sana ang gawin ni Yahweh. Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo at maibalik nga sana rito ang lahat ng kagamitan ng templo mula sa Babilonya at lahat ng mga dinalang bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, taggutom at salot sa maraming bansa at sa mga kilalang kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na magkakaroon ng kapayapaan, saka lamang natin malalamang si Yahweh nga ang nagsugo sa kanya." Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Hananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali ito. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon, "Sinasabi ni Yahweh na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nebukadnesar ng Babilonya sa lahat ng bansa, at ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon." At umalis na si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon mula nang baliin ni Propeta Hananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ni Yahweh si Jeremias. "Pumunta ka kay Hananias at sabihin mo, nabali mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ito ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Haring Nebukadnesar, at ito'y siguradong magaganap sapagkat maging hayop sa parang ay ipinasakop ko sa kanya." At sinabi pa ni Propeta Jeremias, "Hananias, hindi ka sinugo ni Yahweh at pinapaniwala mo ang mga taong ito sa isang kasinungalingan. Kaya ang sabi ni Yahweh, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taon ding ito sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban kay Yahweh." At doong ika-7 buwan ng taong yon, si Propeta Hananias
ay namatay nga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman yon ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kani-kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yon. Nahabag siya sa kanila, kaya't pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at ilang ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis. Kayo ang magpakain sa kanila. Sabi ni Jesus. Sumagot sila, wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin ninyo rito. Sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi yon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. When Jesus heard what had happened, he withdrew by boat privately to a solitary place. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick.
As evening approached, the disciples came to him and said, This is a remote place, and it's already getting late. Send the crowds away so they can go to the villages and buy themselves some food. Jesus replied, They do not need to go away. You give them something to eat. We have here only 5 loaves of bread and 2 fish. They answered. Bring them here to me. He said, and he directed the people to sit down on the grass. Taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. The number of those who ate was about 5,000 men, besides women and children.